Nandito na po tayo sa episode 431 ng Abot Kami na Pangarap, araw ng Miyerkules mga kapuso. Ka-video call nga nila tong sina Josa saka si Chang Susan, no? Sabi nga nila sana all nasa Japan. Sabi ni Annalyn, nako po Ninang, at Lola, sobrang lamig po rito sa Japan. Negative 40 degrees Celsius po. Sabi naman ni Lynette, nako Chang, para po kaming nasa loob ng refrigerator. Ganito po kalamig dito. Oo nga po, Tita Josa, sabi ni Doc Lindon, sobrang lamig po talaga dito. Sabi naman ni Chang Susan, nako, kinakailangan talaga sa'yo makasunod na si Doc Carlos dahil sobrang lamig. Kailangan mo rin naman ng kayakap ng kalabs mo, sabi ni Josa. Alandi, kinurot-kurot si Chang. Nako, ikaw talaga Josa. Ngayon, Lynette, kailangan mo talaga magpaka-enjoy dyan dahil deserve mo yan. Ngayon, sabi naman ni Josa, o nga pala, ang balita nga pala rito sa dito sa Pinas, bukang makukulong na nga talaga tong si Moira. Ganun po ba? Oo, kasi maraming nakalap na ebidensya mga pulis, kaya naglabas na sila ng warrant of arrest laban kay Moira. Kaya ilang sandali na lamang dadakpin na siya ng mga pulis. Tuluyan na talaga siya makukulong. Kasi nga kinamusta nga ni Annalyn kung ano yung kalagayan nila sa Pilipinas. Nabigla nga sila sa balita. Nung ibinaba na nga nila yung telepono, sabi naman ni Lynette, anak, mapagbabayaran na rin ni Moira lahat ng kasalanan ginawa niya. Niyakap niya si Annalyn habang nakatingin si Doc Lindon. Samantala, ito namang si Giselle, hindi na nga talaga makapaghintay na makita na nakaposes itong si Moira habang ka-escort siya ng mga pulis. Kaso sa kasamaan pala, dumating na nga si Officer Mark, hindi nila kasama si Moira at nabalitaan nga nila na mukhang nakatakas ito. Sabi ni Giselle sa dalawang receptionist, di ba sabi nyo naka-check-in pa siya dyan kagabi? Mula kagabi? Opo ma'am. Ba't ngayon wala? Nasaan siya ngayon? Saan siya ngayon nagpunta? Sabi ni Officer Mark, wag ko kayong mag-alala sir at ma'am. May mga kasamahan pa po ako na nasa search operation, kaya aalis na po kami. Sabi naman ni RJ, ate, ikaw na ang bahala kay Zoe at pupunta naman ako ng airport kasi nga sabi niya, minungkahin niya kay Officer Mark na kung maaari, baka nga pumunta nga talaga si Moira sa airport at kung maaari, ipahold lahat ng mga departure, diba? Para mahanap yung pangalan ni Moira. Magagawa nga yun ng airport, kaso huli na ang lahat, matatagalan. Ngayon, sabi naman ni Officer Mark, mukhang kaalis lang ni Moira at hindi pa yun nakakalayo, panigurado, kasi nandito pa siya kagabi. Pero hindi nila alam, wala pa kagabi, wala na si Moira kasi hindi naman talaga siya tumuloy dyan sa luma niyang hotel room. Ngayon, hinahanap ni Giselle itong si Zoe kasi nga panigurado alam nito kung nasasaan ang nanay niya. Kaya tinawagan niya agad si Eric para ibalita na kung maaari kung nandiyan ba raw si Zoe. Sabi naman ni Eric, nandito siya. Eric, baka naman pwedeng pigilan mo siya at alamin mo kung meron ba siyang nalalaman kung nasasaan ng mami niya. O sige, gagawin ko yon. Kasi alam ko kakatagpo niya si Moira, baka umalis yan, pumunta ng airport. Ngayon, narinig ni Zoe yung pinag-uusapan nila ni Eric. Kaya binaba agad ni Eric ang telepono nung tapos na nga sila mag-uusap ni Giselle. Ang laki ng mata niya. Ngayon sabi niya, alam mo ba kung nasasaan si ma'am? Samantala, ito na nga si Carlos. Nagmamadali na nga sila ni Moira. Sabi niya, bilisan na natin. Ngayon matatapos na ang obligasyon ko sa'yo, Moira. Kapag nakapunta ka na ng Japan, wala na ako magiging problema sa'yo. Ginagawa ko lang naman talaga to dahil sa anak natin. Kaya sumunod ka sa akin, bilisan mo na. O sige na, ito na, sabi ni Moira. Kaya sabi ni Zoe, nasaan ang mami ko? Alam mo Zoe, hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Sabi ng mga pulis, tumakas daw siya sa tinutuluyan niyang hotel. At ngayon, nagbaba na ang mga pulis ng warrant of arrest. Inaaresto na nila ang nanay mo. What? Sabi ni Zoe, kaya umalis agad. Nagmamadali. Ngayon habang papunta nga itong si Robert sa airport, nakasalubong niya itong si Carlos, katabi ng sasakyan nila, at nakita niya na meron itong kasakay na babae. Sabi niya, sino yung babaeng kasama ni Carlos? Buti naman at nakapagtago agad si Moira, nakapag-hood agad ng jacket. Ngayon tumawag na nga itong si Eric kay Giselle para ibalita na narinig nga yung usapan nila. Hindi naman daw sinasadya na marinig ni Zoe. Ngayon, umalis na raw si Zoe at hindi na nga niya napigilan. Kaya lalo tuloy nataranta si Giselle, lalo siya nagmamadali.
Sabi naman ni Giselle, pupunta na rin daw siya sa airport para pigilan si Zoe. Ngayon, eto na. Habang sinusundan nga ni na RJ yung sasakyan ni Carlos, na halata ni Carlos na parang may sumusunod sa kanila. At pagtingin nga ni Moira sa likuran, namukaan niya ang sasakyan ni Robert. Sabi niya kay Carlos, sasakyan niya ni Robert, naku, lagot na. Kaya ang ginawa ni Carlos, huminto siya. Para nga naman babain si RJ, bumaba si RJ, sabi niya, Carlos, anong ginagawa mo rito? Ako nga dapat na magtanong sa'yo niyan, Robert, kasi sobrang layo na nito sa ospital, sa Apex. Ako, meron akong pasyente na kakapag-point dito. Regular patient ko siya, kaya magpapakonsult siya sa akin. Ikaw, ganun ba? Kasi papunta ako ng airport para hanapin dun si Moira kasi nawawala siya. Nakatakas ba si Moira? Oo, binabaan na siya ng warrant of arrest. Kaya kung maaari, kung alam mo, sana ipag-alam mo sa akin. Sige, alis na ako agad. Sige, ingat ka pare, sabi niya. Ngayon, nakatakas na nga si Carlos. Nakaligtas siya, nakahinga ng maluwag sila ni Moira. At nahuli nga ni Giselle itong si Zoe na nasa airport. Sabi niya, anong ginagawa mo rito? Para katagpuin mong mami mo? Naku Zoe, wag ka nang magmaang-maangan pa. At tong papeles na nadala mo, tong sobre, mga papeles ng nanay mo, visa, papunta sa ibang bansa. Ngayon napahiya si Giselle kasi meron dumating na doktor, yung superior nga ni Zoe. Yan pala yung isa sa mga requirements na papeles, yung parang pinirmahang waiver. Kasi nga kasama nga si Zoe sa immersion sa Japan. Siya yung representative. Ngayon sabi naman ni Zoe, napahiya ka. Magtanong-tanong ka kasi muna para malaman mo kung anong dahilan. At sa tingin mo Zoe, maniniwala ako? Maaaring nakaligtas ka nga, pero ramdam ko talaga na may kinalaman ka. At alam ko kung nasaan ang mami mo. Talagang alam ko yun na tinatago mo siya. Sige, tita, mas gugustuhin ko nga mahuli na nga talaga ng pulis si mami. Gusto ko yun para hindi nyo na rin ako pagbintangan. Umalis na nga tong si Zoe, nag-attitude. Ngayon sabi naman ni Moira, Carlos, nakaalis na ba si Robert? Umalis na siya. Halika rito Moira, lumabas ka. Inilabas din yung maleta. Bakit? Anong gagawin mo sa akin Carlos? Wala na akong responsibilidad sa'yo Moira. Sumakay ka na lamang ng taxi, mag-taxi ka na lang. Iwan mo ako dito Carlos? Meron naman akong kakilala sa Japan Siya na ang bahala sa'yo. Saka meron ka na namang plane ticket, may visa ka na, may passport ka naman. Ikaw na ang bahala. Nakita mo naman yung nangyari kanina, di ba? Munti ka na tayong makita ni RJ. Nakalata siya na meron daw kasamang babae sa loob. Munti ka na tayong mahuli. Ayokong isakripisyo o isalba ang profesyon ko, saka ang pangalan ko. Kapag nahuli ka, dawit ako dito. Iwan na kita, bahala ka na. Ngayon, ito na. Nakita na nga si Giselle saka si RJ sa ospital. Sabi niya, ate, pasensya ka na. Hindi ko nagawang hanapin si Moira sa airport. Nagawan naman doon ng paraan ng airport na magbaba nga sila ng hold ng departure para kay Moira, kaso huli na ang lahat. Abutin pa ito ng ilang oras. Sabi naman ni Giselle, sa tingin ko talaga na isahan din ako ni Moira. Ako nga dapat ang humingi ng sorry sa'yo kasi nakita ko nga si Zoe pero wala rin akong nagawa. Wala rin akong napala. Sa tingin ko talaga na isahan ako. Ngayon sabi naman ni RJ, tingin ko talaga may kinalaman si Zoe dito sa pagtago niya sa mami niya. Alam niya kung nasaan ito. Diba? Sabi naman ni Giselle, kaya nga alam ko talaga yun. Samantala, dumako naman tayo sa may Nagoya, Japan na kung saan si Annalyn nagkukwento siya kay Doc Lindon na dati-rate natutulog lang daw sila sa may kariton sa labas at minsan nalilipasan pa nga ng gutom kung saan-saan sila nagpupunta at kung saan-saan din sila natutulog. Pero ngayon, akalain mo, nasa Japan na sila. Sobrang gandang bansa at magkasama pa sila ng nanay niya. Kaya napaka-imposible nga naman mangyari, diba? Pero ngayon, posible na at nangyayari na. Kaya natutuwa tong si Doc Lindon habang nakikinig kay Annalyn. Ngayon sabi niya, gayong first time din naman ninyong makapunta dito at makasakay ng eroplano, meron akong surprise sa inyo ni Tita Lynette o Ma'am Lynette, sabi nga niya, na tiyak ko magugustuhan din niya. Ano po ba yun, Doc? Bukas ng umaga, sabihan mo siya na matulog ngayon dahil bukas na bukas pupunta agad tayo ng Mount Fuji. Hinulaan niya kasi si Annalyn Doktora, ano bang naisip mo kapag sinasambit natin ang pangalan Japan? Sushi? Ramen? Puro naman pagkain yan ganito na lang, ano ba yung pinakasikat na tourist spot dito sa Japan? Naisip ni Annalyn, Mount Fuji. Tama ka. Sigurado ka, Doc Lindon?
pupunta tayo bukas ng Mount Fuji. Oo naman, sasamahan ko kayo. Kaya kailangan matulog ka agad kayo ng maaga dahil aalis tayo bukas. Meron pa naman tayong free time bukas para makapaggala Nayakap ni Annalyn si Doc Lindon na mahigpit. Si Doc Lindon talagang na in love. Tinamaan talaga siya kay Annalyn. More kilig itong eksenang to, nakakatawa. Samantala, ito namang si Annalyn, binalita nga kina Nurse Evan at Nurse Karen na pupunta nga daw sila ng Mount Fuji at sobrang saya daw nila dito. Sabi naman ni Nurse Evan, sana all nasa Japan. Siya nga pala, kamusta nga pala kayo dyan sa Apex? Anong ganap dyan? Ay nako, doktora, bali-balita dito na nakatakas nga daw si Ma'am Moira. Kanina, binabaan na siya ng warrant of arrest. Ngayon, hindi siya mahanap doon sa tinutuluyan niyang hotel. Ngayon, pinaniniwalaan ayon sa investigasyon, nakalabas na siya ng bansa. Ganun ba? Oo. Kaya naman, magagawa daw sila ng live broadcast na Ma'am Giselle para ipaalam sa publiko na nakatakas nga daw si Ma'am Moira, para malaman na rin ng mga kababayan natin na nasa abroad na nakaalis na nga itong si Moira, para mabigyan ng public awareness ang lahat. Nagulat si Lynette, narinig niyang pinag-uusapan. At ito na nga, nagkaroon na nga ng live broadcast itong magkapatid na Tanyag para ibalita nga na itong ang hipag ni Giselle na si Moira Tanyag na mismong nakagawa ng malaking kasalanan para sa papa nila na si Sir Pepe Tanyag pinaghahanap ngayon ng mga otoridad dahil siya nakatakas, at pinaniniwalaan na nakapunta raw siya ng USA dahil nandoon daw yung mga kamag-anak niya para nga naman doon magtago at humingi ng tulong. Kaya sabi ni Giselle, kung meron man kayong nakakilala kay Moira o nakita nyo siya, ipag-alam nyo sa akin agad. Maging aware po tayo sa mga kababayan nating nasa abroad dahil pinaniniwalaan po talaga namin na nakatakas po siya at nakalabas na po ng bansa para po ma-hold po natin, para po mapabalik natin siya sa Pilipinas. Sabi nga so nagulat sila at magbibigay nga daw si Giselle ng 1 million pesos na reward. Nagulat din yung mga reporters. Samantala, ito namang si Zoe, sinisisi ang tatay niya si Carlos bakit na daw pinabayaan ng mami niya, bakit hinayaan itong makaalis na mag-isa. Siyempre, kinabukasan ng nakalipas nag-aalala siya. Bakit Zoe? Kailangan kong iligtas ang sarili ko dahil masisira ang profesyon ko. Paano ng pangalan ko kapag nahuli ako ng pulis? Nakita na nga ako ni RJ na may kasama akong babae sa loob. Buti nagawan ko ng paraan. Ngayon, kung talagang mahuhuli ng mga pulis yung mami mo, kapalaran niya na yun. Talaga? Nasasabi mo pa talaga yung bagay na yan? Ngayon, merong sumagot kay Carlos, merong tumatawag na unknown number na pang international or roaming. Ngayon, nasagot niya, sabi ni Moira, "Ohio, Carlos." "Moira, nasaan ka?" "Mami, ikaw ba talaga yan?" "Yes, Zoe, nandito na ako sa Japan." "Talaga ba? Mami, nasa Japan ka na talaga?" "Oo naman." "O diba, panalo ko palagi. Lagi ako nananalo sa mga kalaban ko." "Ako pa ba? Ako yata nag-iisang si Moira," sabi nga niya, diba? Ito, temporarily ko munang gagamitin tong number na to hanggat hindi pa ako nakakabili ng SIM. Sabi niya dito na raw talaga siya magtatago at hindi na raw talaga siya mahuhuli pa. Sabi naman ni Carlos, mag-iingat ka dyan Moira. So sabi ni Zoe, so ito talaga yung plano mo, napapuntahin talaga sa Japan si Mami. Talagang planado niyo na talaga to. Sabi ni Carlos, Moira, puntahan mo na dyan si meron siya binanggit na pangalan, yung kakilala nga ni Carlos, yung tutulong daw kay Moira. Sino kaya yun? At dito na po nagtatapos ang review ni Lika para sa araw na to mga kapuso. Bukas pakatunghayan natin araw ng Huwebes, kaya wag natin itong palalagpasin dahil nakita ni Annalyn si Moira na nasa Japan. Ito na yata ang pagkakataon para mahuli siya o makakatakas pa rin kaya si Moira. Yan ang pakatutukan natin bukas. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso, and God bless us all.